Pinuno ng pangarap para sa pamilya ang 25 anyos na si Elicar Aquino mula General Trias, Cavite. Pang-apat sa 7 magkakapatid. Sabi ni Elicar, ang pamilya ang hinuhugutan niya ng lakas sa anumang pagsubok sa buhay. Kayang-kaya raw niyang isakripisyo ang kanyang sariling pangarap at kaligayahan para sa kanila. Sobrang mahal na mahal ko yung pamilya ko, mami. Kasi sa the end naman po talaga kasi family din po naman talaga kasi yung babalikan natin eh. Kaya lahat po gagawin ko man para sa kanila. Grade 4 pa lang siya noon nang mamulat sa hirap ng buhay. Dating kasambahay ang kanyang ina at construction worker naman ang kanyang ama. Bukod sa problema kung saan hahagilap ng pambili ng pagkain, kapos na kapos din sila sa pambayad ng renta sa bahay. Kaya ilang beses silang napaalis at nagpapalipat-lipat ng matitirahan. Dahil dito sa murang edad ay naisipan niyang maging katuwang na ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Tumutulong siya sa paglilinis at ibang gawaing bahay noong namamasukang kasambahay ang kanyang ina. Nagsimula po nagtrabaho sa Elicar is grade 4. Nagtrabaho po siya ng karinderya. Nagpa-part-time siya ng karinderya. Mag-in siya ng alas 4 ng madaling araw, umuwi din siya ng alas 6 para makapag-aral. Pinayagan ko po siya magtrabaho para makatulong po siya sa akin. Nung nagkaedad na po ako, I was grade 4 or grade 5 na po ako noon. Doon na po ako nag-start na tulungan po yung nanay at tatay ko. Kasi nakita ko po yung hirap ng buhay namin kasi yun nga, marami kaming magkakapatid. Dahil sa pagnanais na maiahon sa hirap ang pamilya, nagdesisyon siyang tumigil na lamang sa pag-aaral noong siya'y nasa second year high school. Mula noon, sinuong na niyang iba't ibang trabaho, mula sa paglalabada, hairstylist at iba pa. Ika nga niya, wala siyang uurungan basta't ang trabaho ay marangal. Noong namatay ang kanyang ama noong 2019, inako na ni Elicar ang lahat ng responsibilidad dahil maaga na ring nag-asawa ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Lahat ng trabaho, kahit pa extra-extra, walang pinalampas si Elicar. Sumasali na rin siya sa iba't ibang singing contest. Sinubukan pati ang tawag ng tanghalan sa It's Showtime, kung saan siya naging daily winner. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang mga nakuhang premyo sa pagsali sa mga contest ay ginagamit din niyang panggasto sa pangangailangan ng pamilya. Kasama na dito ang pangmatrikula ng 3 pang nakababatang kapatid. Samantala, aminado si Elicar na kahit gaano siya kasipag o kahit malawak na ang karanasan niya, pero hirap pa rin siyang makakuha ng permanenteng trabaho dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nung nag-apply po ako, ma'am, sobrang kasi syempre di naman po nawawala yung rejection, di ba po? Siguro, ma'am, baka 10 beses na ata akong na-reject sa pag-a-apply ko ng trabaho. Gawa na rin po siguro sa kung ano yung natapos ko. Ang hiling niya, mabigyan sana siya ng oportunidad ng lokal na pamahalaan o kaya'y ahensya ng gobyerno para magkahanap ng permanenteng trabaho. Labis naman ang pasasalamat ng ina at mga kapatid sa pagmamahal at malasakit sa kanila ni Elicar. Gayon din ang maraming sakripisyong ginawa niya na nagsilbing malalim na patunay sa ibig sabihin ng salitang pamilya. Elicar, maraming salamat sa tulong mo sa akin. Simula nung elementary ka pa, nang high school ka, nung nagkasakit si papa mo hanggang namatay, sa iyo pa rin lahat ang gastos. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako magpunta. Maraming salamat, Dong.
Sa tulong mo sa mga kapatid mo, ikaw na ang nagpaaral sa kanila. Nakakaramdam ako ng pagod pero hindi ako pwedeng sumuko. Mapapagod lang po ako pero kaya ko naman mapahinga. Pagkatapos po, babangon ako ulit at lalaban ulit.